Hello, minasan konnichiwa. Maulan ngayon pero lalabas kami ni Hapon kasi sasamahan niya ako doon papunta sa driving school ko. Alas 9 pa ang bukas ng driving school pero alas 6 pa lang lumabas na kami ng bahay kasi sabi niya gusto daw niya maglakad-lakad o kaya mag-long drive muna. At yun na nga guys, lumabas kami ng bahay na walang planong pupuntahan kundi doon lang sa driving school. At yun na nga guys, nakita niyo naman na malakas ang ulan at hindi nagpatinag si Hapon kasi boring daw siya, gusto niya maglakad-lakad. Kaya samahan natin siya dito sa kanyang paboritong puntahan sa shrine at dito kami napadpad sa Tatibayashi. At ang hilig niya ni Hapon ay mag-long drive at pumunta sa mga yama or kabundukan kasi doon daw nare-relax ang kanyang utak kapag nakakita siya ng mga kabundukan. At kung mapapansin niyo nga guys na halos lahat ng itinatayo nilang shrine o jinja sa Nihongo kung tawagin ay nasa kabundukan. At naniniwala pala ang karamihan sa mga Hapon na ang kanilang god or kami-sama kung tawagin sa Nihongo ay nasa mountain or yama. At sa tingin ko nga guys, isa na si Hapon sa naniniwala na ang kanilang god or kami-sama ay nasa mountain kasi mahilig siyang pumunta sa mountain. So yun na nga guys, iba't iba man ang religion natin at iba't iba ang paniniwala natin sa pagsamba, kailangan natin igalang ang bawat isa. At ayun na nga guys, habang naglalakad-lakad ako at umiikot, naisip ko tuloy na sana kasama ko na dito yung mga anak ko. At feeling ko nga guys, hindi bagay sa akin ang ganitong tahimik na lugar kasi ang dami kong naiisip na problema, bigla akong nahuhumsik sa mga anak ko. At fast forward na nga tayo guys, bigla kasi akong tinamaan ng lungkot, tinawag ko na si Hapon, ang sabi ko bumalik na tayo. At sinabi nga ni Hapon na maaga pa para doon sa driving school kasi alas 9 pa ang bukas. Ang sabi ko maghanap tayo ng mga kainan kahit saan. At habang nga naglalakad kami papalit at biglang bumuhos ang malakas na ulan, ang sabi ni Hapon ilabas ko daw yung payong ko. At sinabi ko nga kay Hapon na may payong ka naman, payungan mo na lang ako, ayaw kong ilabas ang payong ko, baka mabasa. Forward na nga ulit tayo guys, kasi malakas na yung ulan, kailangan namin magmadali, tumatakbo na ako, hindi ko talaga nilabas yung payong ko, baka nga mabasa, ang sabi niya sira ulo daw ako. Kaya ang ginawa niya, iniwanan niya ako, tumakbo siya, kaya napilitan ako ilabas ang payong ko. At ayun na nga guys, habang nasa loob kami ng sasakyan, nag-iisip kami kung saan kami pupunta kasi 7:30 pa lang, wala pang mga bukas na mga kainan. At nag-search nga siya kung saan ang pinakamalapit at bukas na restaurant at nakita nga niya Yoshinoya lang daw. At nagpunta na nga kami sa Yoshinoya pero naghintay pa kami ng ilang minuto kasi alas 8 pa nga ang bukas. Dito pala sa Yoshinoya, sa counter ka pala mamimili ng menu. Self-service pala dito, pagka pinigay na sa iyo ang order, kukunin mo, dalhin mo sa lamesa mo at pagkatapos mo kumain, ibabalik mo ang tray sa kanila. At yun lang muna ang ating story for today. Sana may natutunan ulit tayo. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat kayo. Sayonara. Bye!